kayo kung sino mo yung namumuno sa inyo. Ay yung mga nanonood yan, dapat. Hindi lang yung ano, kasi napansin ko rin yan, laging pagka ano ang gagaling na makipag salita, tapos wala rin naman nagagawa, hindi ko natin sa gawa. Sabi nga nung agay niya, di ba? Sabi, sino man yung namumuno sa inyo, doon kayo para magbigay, parang ayun yung ano yun, yung Tinalaga. oo. Kung sino yung tinalaga, doon kayo makisakop, o kayo pasakop. Kaya, nagpasalamat na tayo kasi meron nga tayong namumuno sa ating grupo. Kaya, dapat yung iba naman na andyan naman, na nakikisinsin, dapat rin maki-corporate. Kahit minsan man lang, kahit hindi naman yung talagang everyday. Iya ko, kahit ako, minsan lang din naman ako iingin, pero andyan lang naman din sa tabi-tabi. Tapos yung sa di sa dyan nga sa Misero mo. Maganda yan kasi matagal na, doon pa lang sa fellowship sa Green Hills natalakay ng romance yun. Marami talaga tayong realize dyan sa atin. Kahit ako, pag lagi ko napapaygan, minsan may mga tanong din ako na hindi ko masagot. Nitignan ko lang dyan sa binabalik-balikan ko lang yung mga verse na yan. Naka-save naman sa cellphone. Pagka meron din ako hindi alam, tapos yung mga nagpa-flashback din ako, yung mga ibang mga nag-share. Tapos minsan naisip ko, yung yung pala yun. Ayun, nasagot naman, kaya kahit minsan hindi ako pero hindi pa rin sapat yun. Kasi sabi nga dapat makira tayo. Tulong-tulong sama-sama sabay-sabay. Yun ang importante, tsaka kailangan talaga ng pag-ibig. Hindi lang sapat yung pananampalataya kasi kulang nga yun. Wala rin pag-ibig ba? Bali wala rin pananampalataya. Yun lang. Siguro, isa parents ko, kasi na-hospital na-confine yung mama ko nung nakaraan. Tapos, parang parang nakarelate kasi ako kay Alfred na yung kapangalan na parang ko rin, yung mama at papa ko rin na yun, actually, di ba, Katoliko sila talaga na kumbaga ba, yung pananampalataya nila is sobrang strong talaga na Katolik lang sila. Pero yung na-hospital yung mama ko nung nakaraan, yung medyo inano siya ni Ayina sa Makantas, di ba conference sa Baguio. Just yun yung goal ni Ayina ma-invite. Kasi medyo, di ko alam kung cancer ba yung mama ko o ano kaya tatakot kami magkakapatid. Kaya alam kasi ayaw nila kasi magpa-check up. Ang kapatira ng mama ko, hayaan mo na yun, cancer yun. Pero kung mamamatay. Hindi pa ako Kaya na-open ulit na yun na ma-attend ka na lang, attend na lang kayo, hindi makakasamahan ko kayo, ganyan. Wala lang tumanggi pa ulit sila kasi siyempre kalalabas lang ng ospital. Pero parang nararamdaman ko naman na malapit na, parang konti na lang. Kasi na-open din namin yung mga gamot yung sa church na baka makahelp din sa mama ko. Tapos, sinasabi ko nga na ma-try natin, ganyan. Tapos, sila rin nagsabi na next time na lang siguro na pag may conference ulit, sasama na kami ni Papa mo kasi syempre kalalabas lang sa ospital. Okay lang yan. Yes. Na,
Sabi ko, try nyo lang ma. Sabi ko, kasi lalo na ngayon, siyempre, yung isip ko rin na, ano ko, kasi yung bukol ng mama ko, sabi ng mga doktor, mabilis daw lumaki. So, parang natatakot din ako na, pero kung ako lang gusto ko lang madaliin, parang sa Alfred eh, gusto ko madaliin. Kaya lang, sa tagal ba naman, sa tagal na namin ni Ay, alam naman na nila. Pero parang ito na yung time ba? Nararamdaman ko na rin ate na malapit na parang magiging open dito sa salvation, na sana Ayan. sana malapit na talaga kasi natatakot kasi ako para sa mama ko. Trabahuhin natin. Kaya nga po eh, kung hindi lang siguro ng hospital yung mama ko, baka napapayag ka talaga ngayon. Nagka-timing lang talaga. Pero at least, nagsabi naman na sila na, tsaka parang nagiging open na rin sila kahit pa paano na, ano nga yun na, kaya natin yung gamot na ino-offer yun sa church, yung gano'n. In-offer ko na rin sa mga kapatid ko. Baka pwedeng pagkatiya namin na ano, kasi parang, kumbaga parang alternative siya. Kasi ayaw na ng mama ko magpa-imo, magpa-biopsy. Ayaw niya na malaman kung ano yung parang pinakabos ng Sakit mo. bukol. Kaya, Saan may bukol? yung pancreas kasi ate, tapos medyo malaki na kasi yung bukol. Eh, pag dun daw sa part na yun, medyo mabilis siyang lumaki. Ang kailangan paanuan nyo na ng ano, yung alkoxy. Yun nga eh. Kaya medyo yun yung inaano namin ay na nihilot ko rin yung mga kapatid ko na kumbaga ino-open ko rin sa kanila. Tapos sinend ko yung sinabi na Ate Pai kung para sa inyo yung mga gamot na yun, mga gano'n. Yun lang naman yung akin. Masishare ko siguro Anong cancer mo? na kahit pa paano parang malapit. Kasi alam mo naman yung matagal, kumbaga ba, tagal na kami ni Ay, matagal na rin nilang alam about dito sa church. Pero di ba, nung una talagang wala silang pakialam. Tawag nga ng papa ko dito, kulto eh. Tutusin na ano. Pero, nung nakaraan na sinabi ng papa ko na, next time na lang na sa susunod na conference, sama kami. At least nagsabi ng Ganda gano'n. na. Sila na yung Ang nagsabi. gandang balita Ay, naman. Na, sure. ano, na next time na lang. Kasi talagang mahina pa dito ha. Mga alam eh. Huwag kang padaig sa masama, kundi mag-cause daig ka Kahit ng kanto na lang, kanto. What's it, kanton? Kasi araw-araw marami kasi tayong nai-encounter na struggle sa buhay, ganyan. And then, syempre hindi naman tayo perfect eh. Nakakaramdam tayo na Dalawa. pagkainis ng isa. Sa mga nararamdaman natin sa mga outside na pangyayari. Like, madami talagang susubong sa iyo, sa faith mo. And then, nasa sa'yo kasi yun, kung paano mo siya i-handle. Like ako, sa narinig ko kasi sa kanya, si Alfred tama, na yung sa girlfriend mo is, ano siya, kumbaga parang nahihirapan kang invite siya. Kasi like ako, kumbaga naglalaban kasi ko anong meron na knowledge ako. Before kasi unbeliever ako. So yung knowledge na meron ako, kinukumpara ko dun sa kung meron tayo ngayon. Kaya nahihirapan akong sumama. Sinasabi ko next time na lang. And then pangalawa din sa word na yung sabi ko. Pero naglalaban talaga sa isip ko, yung parang para saan? Eh, naniniwala naman ang kay God. Tapos, parang, bakit kailangan ko pang pumunta doon? Bakit kailangan ko pang makinig? Pero nung na-realize ko yung, kasi sa kada fellowship natin, meron akong natututunan, kada sharing, ganyan. And then, nagkakaroon din ako ng awareness sa sarili ko. Like, sa labas, ang daming criticism like sa work, ganyan, marami kang makakaaway. Kumbaga, nagkakaroon ako na kung paano i-handle yung sarili ko. Kung paano mag-react sa mga bagay, gano'n. Hindi na siya parang nagtatanim ng galit sa ibang tao. Hindi na siya gano'n eh. Gano'n yung nararamdaman ko sa pakikisalamuha ko sa paligid. And then,
i-share ko na lang din kasi yung sa mga pinsan ko doon, ini-invite, ako curious sila, tinatanong nila ako na saan ka nagsisimba din, bakit parang laging hindi ka na namin nakakasama, ganyan. Like kanina, tinawagan ako ng tito ko, tapos mag-Google Fight daw kami, pero hindi ako sumama kasi pupunta ako dito, ganyan. And then, parang na-curious yung pinsan ko, si Bam Bam, sabi niya, baka daw pwedeng umattend din siya. Ganun. Curious siya. Kasi nagsisimba siya dun sa, Christian din siya dun sa Poggio, Gumamela. Pero yung tutugtog, gano'n. Oo. Tapos na-curious siya, baka daw, pag wala daw siya pasok, kasi minsan Sunday, meron siyang pasok. So, sabi ko, sige, sama ka sa akin kapag wala kang pasok. Yun lang yung kumbaga, sa kanila, sa nakikita nila sa akin, naku-curious sila kung ano ba yung ginagawa ko. Kasi ako hindi ko kayang sacrifice dati yung ganito, mahilig ako magpunta kung saan-saan. Gusto ko yung mga kasiyahan, mga ganyan. Tapos, ngayon, nagagawa ko na siya. Kumbaga, sa sarili ko, gusto ko na siyang gusto ko yung ma-attend ako. Hindi na siya pinipilit. Ganun. Di ba yung sa ano nga, di ba sabi, yung tatlong importante, di ba yung pananampalataya, pag-asa sa kasi kung meron kang pag-ibig, pananampalataya ka, magkakaroon ka ng pag-ibig. Yung sa akin naman, yung sa akin, yung nararamdaman ko kasi ngayon. Wala nang galit, pero kasi nga, di ba, sabi ano daw, wag mo hilingin sa Diyos na sana makarma siya, gano'n. Ako, yung nangyari sa akin, ulit. Ang hindi ko, sabi ko, sana tanggalin yung galit. Kasi, sabi ko kapag nagalit ako, madaming maapektuhan. Baka ang dami kong maliglit, ang dami kong magpapayakan. Paano na lang yun? May ibang pamilya ko hindi pa nabadala, di ba? Kasi sa ngayon, kapag nanghina ako, nadala ko man sila doon, pati sila mawawala. Kaya nga sabi ko nga isip pag jablo ka, kahit anong gawin mo, hindi ako manghihina. Kaya yun yung dinadasal ko sa Diyos na tanggalin yung galit. Yung galit sa puso ko kasi hindi pwede. Ako lang yung magdadala. Sa ngayon, ako pala yung magdadala sa buong pamilya ko. Hindi kasi pwede mag-focus ako sa galit na nararamdaman ko kasi madaming maiiwan. Paano na nga lang, di ba? Hindi natin masasabi, rapture na pala mamaya. Paano na lang yung ibang mahal ko sa buhay, di ba? Total, siya naman yung siya naman yung mga kalokohan, di ba? Kaya bakit ko siya paglalaanan ng oras ko sa Yun na ngayon, sinadasal ko yun. Mawala yung galit. Sabagay, sa nararamdaman ko ngayon, wala naman ng galit. Natatawa pa nga ako sa sinabi niya sabi niya, gumangkin na lang din daw ako para, sabi ko, hindi ka ba nag-iisip? Yung kahihiyan, para sa mga anak ko. Sabi ko, hindi ko gagawin yung bagay na ginawa mo. Simpleng pamilya lang yung pinangarap ko, pero sinira mo. Kung sa unang ginawa mo yun, patawad kita agad-agad. Sabi ko, ngayon hindi. Kaya hindi kita paglalaanan ng panahon.
gawin mo ano yung gusto mong gawin, kung mapapatawad kita. Pero yung galit, hindi kita pagtutuunan ng pansin. Kasi marami akong kailangang gawin, madami akong gustong gawin, madami akong gustong maisama. Hindi ko magagawa yun kung may galit sa puso ko. Minsan, naiisip ko na magpahinga muna ako sa fellowship, sa ano. Kaya lang sabi ko, hindi eh. Kapag nagpahinga ako, parang nagpatalo ko. Nagpatalo ako sa job ko, di ba? Sa ngayon, okay naman. Hindi ko nga alam ba't ako naiyak eh. Kasi siguro iyakin ko talaga ako. Hindi, kasi nanginayang ako na nanginayang kasi ako sa oras. Sana pagbalik ko galing magbakasyon, sana nag-focus ako kaka-share dun sa mga kamag-anak namin sa Laguna. Kaya lang hindi ko nagawa ng ilang araw yun kasi nga siyempre, tao pa lang din naman ako. Nasasaktan. Kaya nangihinayang ako, kaya sabi ko kung alisin yung galit, ibigay mas lalo yung pag-ibig ko rin, pagpapatawad na hindi ko na kaya. Pero sana, balang araw, yung pagpapatawad pero yung hindi na yung baliktad. Kasi nakakasama lang siya sa akin eh. Pero ngayon naisip ko, paano yun? Nakabatid naman na siya nakaligtasan eh. So dapat pa rin ba, i-remind ko pa rin siya. Kasi di ba dapat malive pa rin yung pag-ibig natin. Ang hirap lang. Ang hirap talaga mahalin yung yung taong alam mo na hindi mo nakaaway mo, di ba? Ang hirap. Yan yung pinakamahirap gawin. Okay, mas okay pang magmahal ka na lang ng ng mga pulubi dyan eh. Kaysa sa mga nakaaway mo. Kaya lang naiisip ko hindi talaga dapat ako mag-focus sa kanya. Kaya, hindi na mababa. At saka andyan din yung pamilya ko. Mga kaibigan ko na araw-araw nito chat ko sila. Buhay pa ako, huwag kayong mag-alala. Ayun lang, 3,000 daw pala tayo yung gift. Ha? Parang tayo. Bago tayo nagkaroon ng pag-ibig, actually wala naman talaga tayo nun, di ba? Pero inibig tayo ng Diyos. Kumbaga, niligtas niya tayo dahil sa pag-ibig niya. Inibig niya tayo. Tapos ngayon, tsaka tayo nagkaroon ng pag-ibig. Tapos yung pag-ibig na yun, ang naging resulta nun, yung pag-ibig natin sa mga hindi ligtas. Yun yung pag-ibig na dapat i-share natin, pag-ibig na yun. Kasi kahit naman yung sinabi niya na sa yung kahit mapalipat, sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 13 na kahit mapalipat ko yung bundok, kung ano man yung magagawa niya na parang sinabi niya na kaya niya lahat, pero kung wala siyang pag-ibig, ibig sabihin, para rin yung sa kautusan na gumagawa ka ng kautusan, pero hindi ka naman ligtas. Swerte tayo kasi nakaano tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kusang sisibol yung pag-ibig na magiging concern tayo sa mga tao, una sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin. Basta kahit sino, pwede natin silang bahagian. Yun yung ebidensya ng pag-ibig ng Diyos.
na natupad sa atin. Yun lang. Yun lang, di ba? Yung napakinggan ko sermon kanina. Parang napakinggan na siya natin nakaraan na ano ko lang, flashback. Yung sinabi niya sa verse 17 ng Romans 21 day. Tama ba? Romans 21. Hindi yung pinapakabisado mo, sir. 12. Ayun, 12. Yung wag maggandihan sa ano, masama siya masama. Yung sabi nga, di ba, kahit ano, sa akin bilang tao na nagagalit, nagkakaroon pa rin ng ano, naiinis pa rin kasi nandito tayo sa mundo na alam yan, hindi naman talaga perfecto. Tapos ang laging ano natin, yung prioridad ng ano, yung gampanin natin bilang tao. Tapos yung sinabi din sa Romans na ano, basahin ko lang. Romans 12:20 na. 17. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kumbaga lahat. Tapos yung 18 yun, yung dating pananaw ko nga, na kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Ang pananaw ko dito, yun nga sabi ni Alfred, nakabangga daw siya. So ang ginawa niya, instead na ano, iba yung isipin niya, mag-worry siya sa babayaran niya, iba yung ano niya, iba yung naisip niya, sabi niya, baka may invite ko rin to. Kasi nga yun nga, worry niya na yung soul ng tao yun. Which is, nung bago ako, hindi ako ganyan. Hindi ako yung, parang hindi ko pa matututunan ma-appreciate ng ano, pagmamahal sa ibang tao. Kasi unang-una kong naisip nun lagi, ay nung una, yung mga kapatid ko sa kanya, yung pamilya ko eh. Tapos, yung tawag nito, yun nga, na bilang tao na namumuhay sa mundo ko, lalong-lalo na syempre, mas lamang yung oras ko sa trabaho kaysa sa ginagawa. Sa ginagawa nating gawain, mas lamang talaga yung trabaho. Yun nga, na pinapakita ko sa kanila na kahit anong mangyari, na kahit sobrang gusto ko nang gumante, kahit yung client ko nga na lumipat ngayon ng Toyota Pasig, ako naghirap, hindi ko talagang pinigilan ko yung sarili ko. Sabi nga niya, sige, para wala tayong sama ng loob, bibigyan na lang kitang 5K. Hindi ko sa kanya pinakita yung pera na ito yung habol ko sa'yo, ganyan. Ang iniisip ko sa kanya, sa akin lang naman kumbaga, total, dalawa naman tayo nagpagod. Kumbaga, para sa akin, sitido ko muna lang na, kumbaga, pakonsuelo de bobo mo na sa akin yan na ituloy mo na sa akin, sir. Na, yun nga, para for the sake of our, sir, alam mo yun, hindi tayo magkaroon ng ilangan kasi ang mangyayari niyan, sir, mahihiya ka na sa akin. Na mahihiya ka sa akin na kausapin ako, i-approach ako kasi ako yung iniisip mo, tapos yun nga, lilipat ka ng iba. So, nag-worry ako kasi yun yung iisipin niya. Kung ako, iniisip ko yung kapakanan na, parang, alam mo na, ba ang tao, kaya nagkatrabaho para magkapera. Kung ako yung pananaw ko kung gano'n, gagrab ko yung gusto niya eh. Hindi ko siya pinakitaan, hindi ko nga binanggit na, sige sir, nasabi ko lang sa kanya, sige sir, don't worry, naiintindihan naman kita. Sa ako kasi, bilang nagtatrabaho dito sir, hindi lang naman isang beses sa akin nangyari yan. So, ang sa akin lang sir, yun nga, makatulong ako sa kapwa ko, malaking bagay na sa akin. Kasi, kung sa discount lang na hinihingi mo, wala namang problema din sa akin, sir. Kasi kung hinihingi mo yung ganyang amount, bibigay ko sa'yo, sir. Kasi yun nga, sabi ko nga sa kanya, hindi naman mahirap tanggihan yung hinihiling mo sa akin, sir. Kung sa ibang tao yan siguro, oo, mahirap kasi ikaw ba naman, magre-release ka ng sasakyan, may piso, wala kang makukuha, di ba? So, pinarealize ko sa kanya na hindi kita yung habol ko sa kanya. So, may malalim akong sa kanya.
dahilan, pero hindi ko lang siya talaga direct na ma-invite dahil fleet manager siya eh, so mataas na tao siya. Ang feeling niya sa sarili niya, yun nga, na ang dapat uma-approach sa kanya, yung mga matataas na tao din. So, may mga tao talaga na mahirap din kausapin kasi nga, unang-una, iba yung estado nila sa buhay, yun nga yung hindi ko pinapokusan din talaga madalas. Ang pinapokusan ko yung mga taong talagang, alam mo yun, nagkakaroon bigla ng problema, yun yung hinahanap ko doon. Parang Diablo, di ba, pag nangihina ka, titirahin ka niya rin. So ako, hindi lang sa taong nangihina, kumbaga, pangkalahatan, ang ginagawa ko, sabi nga wag mga bayad ng masama sa masama. May mga times na pinag-iinitan din ako doon, kahit yung sa auto finance department namin, na halimbawa, nagkulang, biglang may requirements silang hihingin, tapos nirelease nila yung kotse. Dapat wala na akong, minsan pinapalaki nila yung siguro parang naiinis sila sa akin, may mga ganun tayong parang Tapos nalaman ko, yun nga, na parang parang gusto nila akong inisin, yung nila nang inis eh. Kahit, kasi ginawa ka, di ba, ginagawa nila akong utos-utusan, yung halimbawa, kukunin yung in-order nila dun sa Grab, sa baba, sige, sabi ko, no problem yan, ginaganon ko yan. Basta sakay ka kasaya nyo, gumaganon ako. Basta masaya kayo, masaya na rin ako, gaganon ako. Tapos nagtatawanan sila kasi hindi ako yung parang basta ganun, parang akala nila siguro uto-uto, pero may dahilan kung bakit ko ginagawa yan. Na sana, one day, yun yung maalala nila sa akin na, kasi alam mo yun, pagka hindi ka nakapagtanim sa tao ng sama ng loob, kasi ang salita natin masakit eh. Talagang direct sa puso eh. Tatanim niya sa kanila yan eh. Kumbaga, sa pagtatanim natin sa kapwa natin, dalawang klase eh. Hindi sama ng loob o yung kabutihan. Yung kabutihan na, yun nga, yung lagi nating pinagpipray na makapagligtas tayo ng ibang tao. So, ang lagi ko din talagang pinagpipray kay Lord na bigyan niya ako ng mas mahaba pangunawa sa mga taong talagang hindi naman talaga alam yung katotohanan. So, yun nga, napapractice ko na siya paunti-unti bilang tao na talagang hoping pa sa mga kaluluwa, sa mga kaluluwa nila talaga. Pinag-pray ko na rin talaga sila na, Lord, kunyari may mga ambition sila sa buhay. Yung ambition nila is, halimbawa, yung mga gusto nilang makamit sa, sa trabaho namin. Kadalasan, ganun talaga. Ang pinag-pray ko talaga sa kanila, pag nag-pray kami, sinasabayan ko rin ng prayer sa isip ko na, Lord, hindi nila alam yung pinag-pray nila sa'yo na akala nila, ganyan yung talagang prayers, na gamitin mo ako sa kanila, Lord, kahit yung konting lang, napahapyaw, na maano ko man lang sila, na makabahagian, kahit sabi ko mahirap na sa part ko kasi na mag-isa ako dito, yun nga, pinag-pray ko na, yun nga, Lord, kahit konti, mapahapyaw ako sila sa tamang panahon, tamang oras, hindi man ngayon, pero hindi masayang yung yung mga pagkakataon na nandito pa ako sa trabaho ko. Yun yung mga pinag-pray ko talaga. Tapos yung mga kasama ko kanina, nag-build kami, yung dalawang bago. Nagsishare din ako sa kanila, hindi sa Bible pero pahapyaw, konti. Sinasabi ko rin na, yun nga, sabi ko, huwag kayo ma-pressure kasi ibibigay naman sa inyo kung kung talagang para sa inyo. Minsan kasi may mga times na hindi binibigay sa atin. Baka siguro talagang ang mangyari hindi niya kayo hinahayaang malugmok sa ganyang industriya, sa ganyang mga kaisipan ng alam mo na yung mga may naging malinaw talaga sa akin. Ito, sabi ko na, isang verses pa lang, isang oras na si chairman nyo. Romans chapter 12 verse 9. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Taputan ninyo ang masama, makisalig kayo sa mabuti. Ngayon, itong sinabi dito, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Sabi ko, before ang iniisip ko, syempre kailangan mahalin ko yung mga kasama ko, bawat tao sa mundo, ganyan. Nandoon na yung mindset ko na
trabaho para sa kanila o tumulong hanggang sa abot ng makakaya ko. Tapos pumunta siya sa 1 Corinthians chapter 13. Sabi niya, basahin niyo yung 1 to 3. Babasahin ko na lang. Kung ako'y magsasalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging kalso na tumutunog o patingaw na umaalingaw. Sabi ni Raprod kanina, si Pablo man, kung wala siyang pag-ibig, para lang siyang batingaw o parang kalentong lang ganyan. Di ba? Ibig sabihin, sabi nga ni Raprod kanina, kung wala yung kaligtasan na natanggap niya, kahit mag-works ka o gumawa ka ng kabutihan dito sa mundo, is useless. Parang batingaw ka lang na umaalingaw-ngaw. Kung wala yung pag-ibig, ibig sabihin yung pag-ibig, yung kaligtasan. Tapos tinuloy niya, at kung magkaroon ako ng kaloob na panguhula, pareho lang ito sa walo, panguhula, malaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pat mapalipat ko ang bundok, datapat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Verse 3, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain ko sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapat wala akong pag-ibig, ay wala akong pakikinabangan. Naisip ko lang din kasi kagaya niya ni Mike Enriquez, di ba, pumanaw. Tapos linashback doon lahat ng mga nagawa niya, yung mga achievement niya sa buhay, yung mga pagtulong niya, pagbatikos niya sa mga politiko. Yung naalala ko lang kasi ito nga, di ba sabi nga ni Pablo, kahit ipamigay ko yung buong buhay ko sa dukha, pero walang pag-ibig. Tama. Wala akong pag-ibig. Walang saysay, walang saysay. Baga yung legacy dito sa mundo, hindi talaga maihahambing doon sa pag-ibig na natanggap natin. Tapos sabi niya, ano yung pag-ibig? Sabi chairman yung, ito nga yung verse 4 hanggang 13. Ito na lang ito nga. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Dito ko na dito ko talaga doon ko na-realize yung punto ni chairman niyo. Hindi hinahanap yung sarili, hindi nayayamot, hindi inaaluma ang masama. Mostly, ang lagi kong iniisip, turo to sa akin na maging ganyan ako. Yung mga kagandaang asal ba? Pero yung pagkapaliwanag ni chairman yun, hindi, sabi niya, ako nga gusto kong ibigin yung kaaway ko, hindi ko kaya. Kahit nauuwi lang ako sa, ano ba tawag dito? Nauuwi ako sa pagka-fail, parang fail. Yun pala, itong mga katangian na to, ito yung puso ni Jesus nung dinadala niya yung sarili niya sa kamatayan. Di ba? Yung pag-ibig na sinutukoy dito, yun yung pag-ibig ni Jesus. Di ba? Na ito yung hindi hinahanap yung kanyang sarili, hindi nayayamot. Pero yung, di ba sabi nga dun sa verse na Isaiah 53 verse, di ba, verse 5 and 6, siya'y hinampas, pero hindi man lang niya binuka yung bibig niya. Di ba? Siya'y, hinampas siya, pinutungan siya ng koronang tinik. Di ba? Ang sagot niya lang, hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Ibig sabihin, itong pinapaliwanag, hindi ito yung i-insist ko, kundi ito yung pag-ibig na natanggap ko sa kanya, na which is wala ako. Nawala tayo. Ngayon, sabi niya, pansinin niyo, pag may kaaway kayo, yung pinakakaaway ninyo, tapos natanggap mo yung totoong kaligtasan, nagkaroon ka ng kaliwanagan, hindi mo mapapansin, sisibong yung kaisipan mo na, kailangan niya rin maligtas. Di ba? Kailangan niya yung kaligtasan. Ibig sabihin, ito yung pinaka-clear na laging pinapaliwanag ng Mr. Kenny. Tayo daw, parang buwan, wala talaga tayong pag-ibig. Walang liwanag ng buwan di ba?
hindi nagliliwanag ang buwan. Pero pagdating ng gabi, itong sanglibutan na to, nakikita yung buwan na nagliliwanag. Ngayon yung araw, ay saan ba kumukuha ng liwanag yung buwan? Di ba sa araw? Which is yun si Jesus. Nagre-reflect lang yung pag-ibig ni Jesus sa buwan para tayong liwanag. Sabi ko, kaya pala laging sinasabi ni chairman nyo kanina, ibigin mo yung kapwa mo. Ay, di ko kaya to eh. Nagpipaid lang ako eh. Tapos meron pa nga daw sa kanya lumapit, di ba? Alam mo, tagal ko nang galit sa'yo eh. Kasi sinabihan niya, siguro naghirap ka rin. Siguro, ang tagal mong naghirap dyan sa puso mo. Pero once na nakabatid natin kasi yung kaligtasan, yung uusbong talaga sa iyo yung pag-ibig na kailangan nilang maligtas. Kahit nga sabi niya, hindi mo na kailangan na, ikaw kailangan mo maligtas. Ikaw kailangan mo maligtas, sabi niya kanina. Hindi na ganun eh. Kahit wala kang sinasabi, yung kaisipan mo, nandoon na, kailangan niya itong maligtas, kailangan niya matanggap yung kaligtasan. Itong sinabi dito sa Corinthians na to, ito yung puso ni Jesus. Di ba? Dinadala pa lang siya sa Calvary. Ito yung puso niya. Dito mo malalaman talaga yung tunay na pag-ibig ng Diyos pag binabasa mo yung mga ganitong verses. Na which is, hindi talaga tayo. Pero, dahil sa pag-ibig niya, dahil sa pag-realize ko sa kaligtasan ko, nagkaroon ako ng ganong puso. Ngayon ito, minsan sinasabi ng misis ko, na si Mitch, sabi niya, tinatabla ka na, bakit? Diba? Minsan, minumura ka na, hindi pwede kasi, sabi ko, okay lang yan, walang problema dyan. Pero, sabi niya, hindi pwede yun, asawa mo ako eh. Ako nagagalit eh. Hindi pwedeng mura-murahin yung asawa ko, sabi niya. Sabi ko, hindi pwede kasi, kahit magalit na galit talaga ako sa tao, sa totoo lang, galit na galit ako sa tao, pero, hindi niya pa nare-realize yung kaligtasan na gusto kong ibahagi sa kanila. Kaya wala akong magawa. Ngayon, sabi niya, may mga kapatiran dati pa, ay, tignan mo, tinatabla ka na, wala ka. So, nagmamagaling ka kasi masyado, ganyan. Mamagaling ka. Sabi niya, hindi ko pwedeng hindi i-share eh. Hindi ko pwedeng gayahin sila o gayahin nila ako. Baga, ang sinishare ko naman which is para naman sa fellowship, hindi naman para mapus ako o maliin ko sila o kung ano man, bahala na yung kalalabasan kasi lagi naman ganun sa fellowship. Bahala na yung kalalabasan kasi once naman na totoo yung fellowship ninyo, natin o lahat, pati yung kasama natin sa ELC, sa ibang bansa, sa ibang diba? Kung ano mang mangyari, hindi mo iisipin kung anong kalalabasan kasi part lang tayo ng body. Yung utak, si Jesus, diskarte niya pa rin yung tumatakbo. Kung may mag-away-away man tayo, diskarte niya yun eh, para lumago tayo siguro. O mostly, di ba? Magtampo ako sa ganito, magtampo ako sa ganyan, korekin ako, nagalit ako, korekin ko rin siya, may pagkwentuhan ako sa ibang mga kapatiran na mali si ganito, sila pagkwentuhan nila ako. Diskarte yan ng Diyos eh. Utak siya eh. Siya yung utak eh. Hindi naman niya pinagagalaw yung katawan niya kunwari ito, kamay ko. O, kung hindi ko gagamitan ng utak, di naman ito gagalaw pusa eh. Di ba? Yun nga ang lagi ko inisip. Hindi ka pwedeng mabother dyan kung anong sabihin sa'yo, kung anong sabihin sa akin. Kasi during fellowship, hindi gumagalaw ang bawat parte niyan. Kasi dahil sa utak, dahil sa ulo, which is si Jesus. Yun lang talagang na-realize ko nga dito na salamat talaga sa Diyos kasi yung desire na pinaliwanag ni Chairman yung puso ni Jesus. Di ba? Papuntang Kalbaryo, di ba? Minsan may verses pa nga na, di ba sabi niya,
Ama, kung maaari, kung kaya, ilayo mo sa akin yung saro na to, ibig sabihin yung kamatayan. Kasi hindi siya saklaw ng ng time system eh. Kita niya yung paghihirap niya eh. Nakita niya na yung paghihirap niya, yung dadaanin niya eh. Sabi niya, pero hindi yung kalooban ko yung masusunod, kundi yung kalooban mo. Diba, ito yung mga, lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Yun pala yung puso ni Jesus. Galing. Hindi ko pa ito na-confirm eh. Dati ini-insist ko talaga na ito ang dapat yung gawin, ito ang dapat yung gawin. Baga, kailangan lang pala, during fellowship, sabi nga ni chairman nyo, during fellowship, masasana yan. Talagang mag-grow yan. Hindi yan magiging baliwala. Hindi yan... Kasi, minsan may mga portion din na ang tagal na niyang ligtas. Di ba? Ang tagal ng ligtas, pero wala pa rin, walang realization. Kasi walang fellowship eh. Walang fellowship, walang pag-grow. Hindi... parang... Meron yun eh. Lalo sa inubos eh. Share ko na siguro sa Angkor. Maganda yan, no? Share ko. Tsaka yung believe ba yun? Or just believing. Video sa YouTube. Mag-ano ko, punta kayo sa English. Sabi ko na yung sir, pala na German nyo yun. Ang ganda ng mga meron. German nyo ah. Ang ganda ng mga sharing doon. The best. Nakikinig ako itong gabi. Nung nag-search lang ako, sabi ko meron pala sa YouTube to. Yung sinerge ko, yung Anchor of the Soul, yung Anchor talaga yung nagustuhan ko. Ang ganda. Sabi ko kayo, sana ipa-fellowship natin ngayon. Sabi nito English daw. Translate no? Ayun nga, pwede naman siya translate. Dito rin. Ayun nga, di ba? Simula ko rin sa pag-ibig, di ba? Sa buong sermon naman na yan, kasi ang tinakil talaga niya yung love. Di ba yung love? Di ba sabi nga, faith, hope, and love. Ang pinaka-the best doon ay love. Kasi tingnan mo ang attribute ng love. Ang attribute ng devil, di ba, kabaligtaran ng attribute ng love. Kasi yung love talaga kasi hindi natin mapupuno yung yan, parang yung kabuuan niyan hindi natin kaya, yung saklaw niya, napakalaki talaga ng saklaw ng love niya, kakaiba, sacrifice. Pagkatapos sa sacrifice, siyempre mag-work na yung puso, di ba? Ang dami niyan, maraming mangyayari lalo pag natin na nalaman talaga natin true love, di ba? Yung true love kasi yung lang naman yan eh, napakadali lang talaga eh. Hindi na natin kailangan pagdebatihan niya, kaya sa fellowship yan. Kasi yung true love lang naman talaga yung salvation yan. Kasi nga, di ba? Sobrang pagmamahal sa atin ni Lord. Kung makikita natin, di ba, yung ginawa niya. Di ba, tulad sinabi niya, nung nagdasal si Jesus, di ba? Yung pwede naman niya iwasan niyo, pwede naman niya huwag gawin yung, di ba? Sasaluhin lahat ng kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo na yan. Na wala naman talaga siyang kailangan. Pero kasi, ang tawi talaga sa kanya yung pagmamahal sa atin. Bilang Diyos, bilang mga anak niya, ano ba gagawin natin sa mga anak natin? Di ba mahalin niya? Wala tayong magagawa, kaya nang gawin natin eh. Kahit anong tiis natin sa ng mga magulang, hindi niya matitiis din yung mga anak eh. Kasi ayaw niya nahihirapan ng mga anak na yun. Ngayon natutunan ko rin dyan na, tulad yan, kukopyahin ko lang yung mga sinasabi niyo. Sa buwan, di ba yung reflection? Di ba? Kukopyahin ko na lang din. Kasi kaya yun. Kasi nga tayo na nung masend tayo, kailangan mag-reflect din tayo, reflection, di ba? Tayo yung magre-reflect naman sa iba. Di ba? Tayo yung magiging buwan pumunta ko sa iba, nasa way ng buwan na madilim. Kailangan naman natin mapuntaan yung way na kahit yung sinasabing natin, yung utang natin, yung pananagutan natin. Kasi kung may love tayo, hindi naman natin ito isa sa iba, di ba? Kung wala tayong pagmamahal, di ba? Hindi natin ito wala akong pakialam, magtatrabaho na lang ako, kakain na lang ako. Who you, di ba? Pag-aaksayan ka na ng pera, gastos, pagod, di ba? Tulog na lang ako sa bahay, magkakamuta pa ako, di ba? Pero hindi. Ang nangyayari kasi automatic eh. Simula na save tayo, nag-automatic. Parang nag-trigger na lang talaga yung love sa atin. Yung kakaibang love na hindi natin ma-explain eh. Bakit natin yung, isipin mo kapasok mo sa bakit ko ginagawa ko, di ba? Isipin mo.
kailangan pa natin magtiis. Yung isipin mo, yung siraulo, siraulo ka ba? Yung kaaway mo, mamahalin mo. Baliw lang gagawa, di ba? Ako sapakin ko rin. Di ba? Pero hindi. Ang sinabi, ibalik na sa kasamaan. Pagmamahal lang, pagmamahal. Imbis na kamumihan natin sila, ipakita sa kanya, okay, kung kailangan magbata tayo para malaman nila na yung importansya na, may importansya na, ano ba, bakit, yung ma-realize nila sa sarili nila na, ay ba, yung parang, yun nga, magre-reflect tayo sa kanila, so yung reflection nila, di ba, na yung reflection natin sa kanila, babalik din eh, ang mangyayari, makaka-realize nila, bakit nila ginagawa ito? Isipin mo, kinamumuhian ko na siya, pero hindi siya nagagalit, isipin mo, may ginagawa siyang kabutihan sa akin. Ang nangyayari, di ba, yung magandang nga tawag doon, yung magandang resulta, di ba? Yung sila mismo lalapit sa atin na manghihingi ng sorry or ganito ganyan, nasasama minsan, basta yung may mga klaseng resulta nga ba na yung mga pangyayari na hindi natin akalain na mangyayari, di ba? Nawas lang, kasi kailangan talaga yung love na yan, may sacrifice talaga eh. Ngayon ang nangyayari kasi, hindi ba sinabi sa ano, yung sa sermon din na, yung sa fellowship. Pag wala ka sa fellowship, walang mangyayari sa iyo, isa ka lang talaga. Na isa ka lang nag-aaral, isa ka lang. Kasi madali na naman explain yung Bible sa totoo lang eh. Kasi as it is na yan eh, nakasulat yan. Explain mo lang, kaya naman natin explain yan, di ba? Pero hindi, napakalalim ng mga yan eh, ng mga explanation na kailangan mo pang yung buhay mo, parang i-apply mo muna sa buhay mo bago ka matuto. Hindi yung i-share mo siya pero wala ka namang yung sa reality na nangyayari sa buhay mo. Kaya madaling i-share. Pero pag share mo yung sinasabi na wala love. Kasi hindi mo na-experience yung nangyari na yun. Kaya yung sinishare mo lang na parang wala lang. Walang love. Pero pag may love yung share mong may love, mararamdaman nila yung pagmamahal talaga na ay, magliliwanag tayo para tayong asin. Para tayong, yung ilaw na tayo maging ilaw. Magliliwanag talaga. Once na magliliwanag tayo, sila mas makakita. Yung naliwanag, may tunay na pagmamahal. Tulad ng ginawa na, di ba? Yung infinite love nga kay Christ eh. Walang katapusan talaga na walang kamatayang pagmamahal. Pero tatin, hindi natin kaya. Pero yun na sinasanay tayo sa fellowship na malinang tayo para matuto na rin tayo magmahal, magpatawad, magbigay. Kasi totoo lang, sa atin, mahirap gawin talaga ganito. Kasi kung iisipin natin, tao lang tayo, tao lang. Pero pangit naman ang katwiran na nasa flesh pa tayo, always na lang katwiran natin, nasa flesh pa kasi tayo eh. Gusto ko nang pagbabato ko ng mga nasa simbahan, totoo lang eh. Kasi puro kayo nasa flesh. Laslasin ko kaya yung flesh nyo. Muntik na. Para mawala, buto na lang, di ba? Kasi nga, parang nagiging alibay na lang yung nasa flesh. Hindi na kayo natutong magmahal sa iba, di ba? Kaya nga tayo na sa church. Bakit tayo sa church? Choosing bar, papakita nga na lang pa. Hindi. Nandun tayo para, di ba sabi nga, yung one love another as I love you. Kaya nandun tayo dahil sa pagmamahal niya. Kaya tayo nandun para magpalakasan at magmahalan. Hindi para lang tayo para pagmahal na sarili, manghingi kay Kenjong, di ba? Mag-hi kay Kenjong, di ba? Makinig na sermon para sa sarili natin, hindi. Kaya tayo nakikinig para ma-absorb natin, mailapat natin sa buhay natin. Mas na mailapat natin sa buhay natin, may i-share natin sa iba na totoo. Totoo yung i-share natin, hindi yung pasok lang dito yung natutunan natin, labas lang dito kasi gusto lang natin ma-share sa iba to eh. Hindi tayo katulad ng iba eh. Kailangan natin kung ano yung sinishare natin, tayo yun. Ikaw yun eh, living testimony. Hindi living testimony. Kasi meron iba, pinupunta talaga sa kamatayan talaga eh. Nililigaw talaga eh. Kasi sinishare nila kasi yun natutunan nila sa school. Yun natutunan nila sa Bible school. Yun ang mga napinuro sa kanila kasi yun ang nabitbit nilang doktrina. Kaya ayun ang tinuturo nila. Pero hindi naman talaga. Kasi yung experience, at saka yung di ba, yung living with the gospel, hindi talaga sila namuhay na kasama ang salita ng Diyos. Yun ang isang mabigat doon talaga na kailangan talaga natin kasama yung salita ng Diyos at kasama natin si Lord lagi. Kasi dyan din yung pagmamahal. Marirealize na napakadali na pala magpatawad. Napakadali na pala magbigay.
napakadali na palang, di ba, salamuha sa iba, napakadali na palang kahit magmukha kang tanga, magmukha kang di ba, engot, pero hindi nyo alam, bumabaligtad yun. Sila ang mabibitbit nyo pa unti-unti, dahan-dahan. Huwag lang tayo magmamadali. Kasi once na matisod natin, matisod tayo sa dinadaanan natin, makita tayo ng isa, ano mangyayari. Kaya kailangan, di ba sabi nga ng Bible verse kanina mag-tiis. Relax lang, paunti-unti lang, matadala din natin sila. Kasi yan yung God's time na. Yan yung, may mga testimony, di ba, na nakakatuwa sa puso na isipin mo, sa tinagal-tagal, hindi na nila inaasahan halos, wala na sa... May kailangan, yun nga lang, may kailangan pang may mangyari, di ba? Ganyan talagang way ni God, Lord. Na, kailangan talagang may magsakap talaga sa push. Na, ayun ang pinakamabigat na, ano yan, na way niya eh. Pero kailangan natin tanggapin as a mananampalataya. Na, kailangan natin tanggapin yung mga mabibigat na bilang save, di ba? Merong mabibigat pa tayong mararanasan eh. May mabibigat pa tayo lalo kasi yung Diablo nandiyan dyan, di ba? Pipilitin tayo agawin eh. Pipilit tayong kunin pa, pipilitin ilihis tayo ng daan eh. Sipin mo, nandun ka na sa tamang daan mo, pupunta ka pa sa isda, papalamo ka pa sa isda, di ba? Pumunta ka pa sa dating daan. Oo, dating daan. Pero si Ellie na yun, nandun siya sa daan niya. O, yun nga, di ba? Kaya sabi nga, di ba, Bright Heavenly Way, pumunta ka pa sa, di ba, sa Dark Hellway. Kaya nga, andi dito na tayo eh. Inakda niya na tayo, ito na tayo eh. Andi dito na tayo. Pasayahin po na natin yung pagkakataon. Napakadali na naman ng gusto niya. Hindi naman sinabing gusto niya yung buong buhay natin bigyan sa kanya, pero hindi eh. Kailangan lang natin timbangin bilang, di ba, tayo sa mundo, nakikisabay pa tayo rito, dayuhan lang tayo rito eh. Kailangan natin makisama sa kamunduhan. Mas maraming mga pagsubok, kaya na kailangan natin pagtibayin pa yung puso natin eh. Na-share din natin yung love para sa iba kasi huwag tayong maging makasari lalo sa salvation. Kasi tulad nun na huwag din tayo mapusok kasi din tayo matitisod eh kung mapusok tayo. Dahan-dahan na yung way ni Lord na yung God's, yung sasabing God's time na mangyayari yung gusto mo as long as na yung desire nga ni God at desire mo sana Holy Spirit magkatagpo-tagpo talaga yung mangyayari kasi isipin mo yung fellowship nga lang natin na ito hindi na namin inaasahan kung ganito mangyayari ibinalig pa eh kaya nga sabi ko kaya nga lagi akong dadasal Lord kung ito talaga yung gusto mo wala naman akong magagawa kasi pilit na kami umiiwas sa'yo iilagan ka na namin eh pero bandang huli babagsak pa rin kami dito alam ko maganda na buhay ko sa school at trabaho ang ganda na ng sahod ko ganda ng buhay ko kaya high boy ako tulog lang ako kasi kung trabaho natulog lang ako pero hindi isipin mo nandoon ka para matuto nandoon ka para mag-practice nandoon ka para malaman mo kung makasalamuha mo yung nananampalataya na alam mo nananampalataya rin oo pero parang may kulang na naman syempre sa iba rin na tama na yung pagtutulog nyo, gumising na kayo, ito na naman kayo, ito na kayo na meron, kaya pala kasi nandiyan kayo, nandiyan pa sila na yun nga, na-share natin ng love yung salvation kasi love na talaga yan eh hindi natin magagawa ito kung di talaga ito love na galing kay Lord talaga reflection lang tayo eh nagre-reflect din yung love ni Lord sa atin na kailangan din yun paliwanagin din natin yung sarili natin na ipakita natin sa iba, syempre sa malalo sa mga unbeliever naging iba yung buhay natin simula at nakilala natin at yun nga, nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, totoong salita ng Diyos na kailangan natin napakita rin natin na kung ano yung pagbabago, totoong pagbabago kasi hindi natin sila may sasama kung walang pagbabago sa atin na hindi maniniwala sa atin yan kung ikaw iyan at iyan ka pa rin, di ba? Paano sasama sa'yo kahit malapit mo, kahit magulang mo, kahit kung ikaw, hindi ka nagbabago sa sarili mo. Di ba? Hindi mo nare-realize yun. Akala mo tama ka, akala mo ito yung gusto mo. Hindi eh. Kausapin mo, Lizar, kausapin din natin yung sarili natin na minsan na, Lord, bakit ako ganito? Kaya ako, talaga ako eh, nagko-consult muna ako talaga, nagdadasal muna ako bago talaga ako mag-decision ng mga bagay-bagay. Ang nagagalit ako, Lord, ay sorry. Buti ko na nang masapak yung isa. Ang ganda kasi yun nga lang, parang natututo na akong
Natututo na ako tumanggap ng pagkakamali ko. Ultimo yung sarili ko, minaano ko. Kaya ko yung kinokorek ko yung sarili ko. Bito sa sarili ko, nagko-korekan kami dalawa. Na parang alam mo talaga yung Diablo, ang galing, kakaiba eh. Ang lupit ng Diablo eh, gagamitin yung nasa loob mo, yung inner self mo eh. Hindi mo pwedeng ano eh, mabigat na laban to eh, no? Meron sa loob mo, meron sa labas, tapos ang kinabukasan mo. Kaya dahil sa fellowship na to, kung hindi dahil sa fellowship, totoong fellowship talaga, kung walang fellowship, ano mangyayari na? Tsaka tingnan mo na ng church, di ba? Marami. Tingnan mo lang ha. Di ba tulad nyo, nakasimba ka, dami. Observe. Kasi once na may fellowship ang isang grupo, patitibayin talaga ang puso nyo, lalo mo. Yung siya ba, yung kasiyahan yung hindi mawawala, hindi magpupage yung totoong kasiyahan. Kasi yung kasiyahan kasi na nandun ka lang kasi ang daming tao, nandun kasi nandun yung tropa mo, nandun ka kasi nandun makakilala. Hindi eh, iba-iba yun. Iba yung saya na makakaparinig ka ng testimony, yung saya na maririnig mo sila, ay, ang galing, pares pala ng salvation ko. Ay, pares kami ng salvation course, di ba? Di ba? Katulad sa inyo, natuwa ako kasi salvation course, pares tayo. Lahat ng mga nakarana na save. Ay, ang galing. Yun ang totoong kasayahan na hindi ko may paliwanag kasi parang